Sa sinabi ng prinsesa ay nakahinga ng maluwag ang ating bida. Matapos niyang maibigay ang parte ng dalawa ay agad na rin siyang nagpaalam sa mga ito dahil kailangan niyang bumili ng maraming martial ancestor pills na magagamit niya para sa kanyang cultivation. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na nakabili si Qin Yan ng napakaraming martial ancestor pills at dahil sa dami ng kanyang kayamanan ay umabot sa 1,500 milyon ang kabuuang bilang ng mga pills na kanyang nakuha. Dahil dito ay sabik na siyang malaman kung gaano karaming ancient chi ang makukuha niya mula sa mga iyon at kung gaano kataas ang maaaring iangat ng kanyang divine battle spirit. Hindi na nagpatumpik-tampak ang ating bida at agad na nilaklak ang maraming bote ng pills. At makalipas ang ilang sandali ay nakaubos na siya ng napakalaking bilang ng martial ancestor pills subalit bigo pa rin siyang makaramdam ng anumang resulta sa kanyang katawan. Sa puntong ito ay nagsimula ng kabahan ang ating bida dahil bukod sa hindi umaangat ang level ng kanyang divine battle spirit ay tila hindi rin nadidagdagan ang ancient chi sa kanyang katawan. Dahil dito ay unti-unting namuo sa kanyang isipan ang posibilidad na baka naabot na niya ang limitasyon ng kanyang divine battle spirit. Hindi naman pumayag ang ating bida na wala siyang makuhang anumang resulta sa kanyang ginagawa kaya ipinagpatuloy niya ang pagkain ng mga pills hanggang sa umabot na sa 1 bilyong piraso ng martial ancestor pills ang kanyang nakonsumo. Gayunpaman bigo pa rin siyang makaramdam ng anumang pagbabago kaya lalo niyang napaisip kung hanggang 10th grade Suan rank na lamang ba talaga ang kayang maabot ng kanyang divine battle spirit. Maya-maya pa habang abala si Qin Yan sa pag-iisip ay biglang bumukas ang kanyang sisidlan at kusang lumabas mula rito ang misteryosong copper mirror. Kasabay nito ay nagpakawala ang salamin ng napakatinding liwanag na halos makas ilaw sa ating bida. Hindi rin nagtagal ay unti-unting hamina ang liwanag na nagmumula sa misteryosong salamin at sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang umalangaw mula rito ang boses ng isang babae. Sinabi ng misteryosong boses na alam niya ang mga kasagutan sa mga katanungang bumabagabag kay Qin Yan. Dahil dito ay kinakabahang tinanong ng ating bida kung sino ang nilalang na nasa loob ng salamin at kung ano ang nalalaman nito tungkol sa kanya. Agad namang sumagot ang nilalang mula sa loob ng copper mirror at sa sinabi nito ay hindi naiwasang manlaki ang mga mata ni Qin Yan. Ayon sa misteryosong nilalang ay alam niya ang maraming bagay sa mundo at batid din niyang ang divine battle spirit ni Qin Yan ay hindi nagmula sa Kenlan continent kundi sa labas nito kung saan umiiral ang isang mas malawak na mundo. Sa impormasyong ibinunyag ng nilalang sa loob ng misteryosong salamin ay lalo lamang gamulo ang isip ni Qin Yan kaya muli niyang tinanong kung sino ba talaga ang kanyang kausap. Subalit mariing tumanggi ang misteryosong nilalang na ipakilala ang kanyang sarili dahil sa kasalukuyang lakas ni Qin Yan ay wala pa itong karapatang malaman ang kanyang tunay na pangalan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ay unti-unting naunawaan ng ating bida na may kailangan sa kanya ang nilalang na nasa loob ng copper mirror. Dahil dito ay lantaran na niya itong tinanong kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanya. Tama naman ang hinala ni Qin Yan dahil inamin ng misteryosong nilalang na mayroon nga itong kailangan mula sa kanya. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na kapalit ng ancient chi ay handa nitong sagutin ang mga katanungan ni Qin Yan. Bukod pa roon ay tiniyak nitong wala itong anumang masamang balak na maaaring ikapahamak ng ating bida. Sa halip ay tutulungan pa raw nito si Qin Yan na ma-refine ang copper mirror upang balang araw ay maging isa itong napakamakapangyarihang artifact niya. Sa alok ng nilalang sa loob ng copper mirror ay agad na sumang-ayon si Qin Yan. Handa siyang magbayad ng ancient chi kapalit ng mahahalagang impormasyong maaari niyang makuha mula rito kaya bilang panimula ay agad siyang nagbigay ng 5 strands ng ancient chi para sa kanyang unang katanungan. Upang maging mas maayos ang kanilang pag-uusap ay dinala ng copper mirror si Qin Yan sa loob ng isang mental world kung saan malaya silang makakapag-usap. Ang unang tanong ng ating bida ay kung mananatili na lamang ba sa 10th grade Suan rank ang kanyang divine battle spirit kahit gaano karaming pills pa ang kanyang kainin. Agad namang sumagot ang copper mirror at ipinaliwanag na labis na espesyal ang divine battle spirit ni Qin Yan. Dahil dito ay hindi na sapat ang karaniwang mga pills upang maitaas pa ang level nito. Kung nais niyang mapaangat ang kanyang divine battle spirit sa D-rank ay kakailanganin niya ng isang espesyal na bagay na tanging siya lamang ang maaaring makatuklas dahil direktang konektado iyon sa kanyang sariling kapalaran.
Sa paliwanag ng Copper Mirror ay napaisip ng mabuti ang ating bida at unti-unting naunawaan na may katuturan ang nais nitong ipahiwatig. Masyadong mabilis ang naging pag-angat ng kanyang Divine Battle Spirit sa nakaraan kaya maaaring dumating na ang panahon na kailangan muna niyang huminahon at hayaang unti-unting dumating ang pagkakataong kailangan niya para sa susunod nitong pag-angat. Dahil sa realisasyong iyon ay binayaran na ni Qin Yan ang Copper Mirror para sa impormasyong ibinigay nito at nagdesisyong itigil muna ang patuloy na pagkonsumo ng mga pills. Sa halip ay pansamantala muna siyang magpapahinga habang hinihintay ang pagkakataong magbibigay sa kanyang Divine Battle Spirit ng susunod nitong malaking pagbabago. Mahimbing na nagpapahinga si Qin Yan sa gitna ng malalim na gabi nang biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang kaliwang mata ng Divine Battle Spirit at walang ano-ano nitong inatake ang Copper Mirror. Sa lakas ng atake ay tumalsik ang Copper Mirror patungo sa pader at pagkatapos noon ay malamig na binalaan ng kaliwang mata ng Divine Battle Spirit ang nilalang na nasa loob nito na wala itong karapatang maliitin ang kanyang master. Ang atakeng pinakawala ng kaliwang mata ng Divine Battle Spirit ay labis na makapangyarihan kaya naman tumagos ang kapangyarihan nito hanggang sa lugar na kinaroroonan ng babaeng nasa loob ng Copper Mirror. Dahil dito ay hindi maiwasang magtaka ng misteryosong babae kung kailan nagkaroon ng isang makapangyarihang nilalang sa Kenlan continent nang hindi niya man lamang nalalaman. Makalipas ang isang buwan na pananatili ni Qin Yan sa kanyang silid ay patuloy pa rin niyang ibinubuhos ang halos lahat ng kanyang oras sa cultivation para marating na ang Martial Emperor Realm subalit mukhang kailangan pa rin niya ng kaunting panahon bago niya iyon mapagtagumpayan. Maya-maya pa habang tahimik na nagko-cultivate ang ating bida ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ng Copper Mirror at tinanong siya nito kung bakit hindi niya pinagsasama ang kanyang Ancient Chi sa kanyang inner core. Sa tanong ng Copper Mirror ay napangiti na lamang si Qin Yan dahil hindi niya naisip na gawin iyon kahit matagal na siyang nagtataglay ng Ancient Chi na patuloy lamang niyang iniipon sa kanyang dantian. Matapos malaman ni Qin Yan na maaari niya palang pagsamahin ang kanyang Ancient Chi at Inner Core ay walang pag-aalinlangan niya itong sinubukan. At hindi rin nagtagal ay matagumpay na nga niyang nagawa iyon kaya naman mabilis na sinimulang higupin ng kanyang Inner Core ang napakaraming Ancient Chi na naipon sa kanyang dantian. Dahil sa mungkahing ibinigay ng Copper Mirror sa ating bida ay agad na naramdaman ni Qin Yan ang malaking pagbabago sa kanyang katawan kaya naman taos puso siyang nagpasalamat sa tulong na ibinigay nito sa kanya. Maya-maya pa matapos gawin ni Qin Yan ang kanyang cultivation ay biglang pumasok sa kanyang silid sina Princess Miao Miao at Long Ho para ibalita na iniimbitahan siya ng City Lord sa isang maliit na pagtitipon sa kanyang mansion bilang pagsalubong sa papalapit na nakatakdang araw ng Two Sacred Area Selection. Ang ibinalita ng prinsesa ay hindi agad nabigyan ng pansin ni Qin Yan bagkus gulat na gulat siyang tumayo at tiningnan ito dahil napansin niyang isa na itong ganap na half-martial dominator realm. Mayabang namang ipinagmalaki ng prinsesa na ang kanyang mabilis na pag-angat ay baliwala lamang para sa kanya dahil hindi naman siya kagaya ni Long Ho na mabagal pagdating sa cultivation. Hindi rin nagtagal matapos ang ilang sandali ng kanilang kulitan ay lumabas na rin sila Qin Yan para magtungo sa maliit na pagtitipon sa mansion ng City Lord at doon na rin hintayin ang pagsisimulan ng Two Sacred Area Selection. Kinabukasan sa itaas ng City Lord Mansion ay tuluyan nang dumating ang nakatakdang oras ng selection kaya naman sinimulan ng paangatin ang entablado kung saan gaganapin ang mga trial. Dahil sa labis na kasabikan ng mga kalahok ay naroon na agad ang mga ito pagkabukas pa lamang ng selection habang sa kanilang itaas ay makikita ang City Lord kasama ang ilang Great Envoy mula sa Sacred Areas. Naroon din si Qin Yan at agad niyang sinimulang alamin ang mga kakayahan ng kanyang mga makakalaban. Sa kanyang pag-aanalisa ay napansin niyang mayroong ilang kalahok na nagtataglay ng Zuan rank martial spirits habang ang ilan naman sa mga ito ay nasa peak martial emperor realm. Dahil halos handa na ang lahat ay nagsalita na ang City Lord na siyang mga ngasiwa sa selection at ipinaliwanag ang mga pagsubok na kanilang pagdadaanan. Sinabi niyang nahahati sa tatlong kategorya ang selection kung saan ang una ay labanan ng lakas habang ang pangalawa ay labanan ng martial spirit at ang pangatlo naman ay ang sword drawing kung saan kailangang mahugot ng mga kalahok ang espada na nakabaon sa entablado. Matapos ang maikling paliwanag ay ibinigay na rin ng City Lord ang hudyat na maaari na silang magsimula sa kanilang mga trial.
Subalit pagkasimula ng selection ay biglang nakaharap ng problema ang ating bida dahil muling nagparamdam ang kanyang inner core kaya naman bahagya siyang kinabahan kung ano ang kanyang gagawin ngayong nagsimula na ang selection. Agad na napansin ng Great Envoy na si Fang Jian ang nangyayaring pagbabago kay Qin Yan kaya naman maging siya ay nakaramdam ng matinding pangamba para sa ating bida dahil wala sa tamang pagkakataon ang biglaang pagbabago ng inner core nito. Dahil ayaw ni Fang Jian na malagay sa masamang sitwasyon ang kanyang young master ay agad niyang inanunsyo sa lahat na bilang Great Envoy ng Qinglong Sacred Area ay idinedeklara niyang nakapasa na si Qin Yan sa unang round ng trial kahit hindi na ito makilahok. Sa ginawa ni Fang Jian ay makikita na hindi yun nagustuhan ng ibang mga kalahok dahil para sa kanila ay masyadong inaabuso ni Qin Yan ang kanyang malakas na background upang madaling makapasa sa selection. Para mas lalong makasigurado si Fang Jian na walang mangyayaring masama sa kanyang young master ay agad niya itong nilapitin at personal na pinrotektahan habang nagpapatuloy ang pagbabago sa katawan nito. Batid ni Fang Jian na mananagot siya sa mga peak leader at lalong-lalo na kay Tang Qingshan kung may mangyaring masama kay Qin Yan habang nasa kanyang harapan. Maya-maya pa habang pinuprotektahan ni Fang Jian si Qin Yan ay may isang hangal na lumapit at nagtanong kung bakit ang pinili nitong kalahok ay mayroon lamang mababang talento. Nagtataglay lamang kasi si Qin Yan ng half-martial emperor realm kaya minamaliit nito ang kanyang kakayahan. Sa tanong ng hangal ay hindi ito pinansin ni Fang Jian at itinuon na lamang niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagprotekta sa ating bida habang iniisip na walang alam ang hangal na Great Envoy na nasa kanyang likuran kaya naman ayaw na niya itong bigyan pa ng pansin. Dahil sa ginawang pananahimik ni Fang Jian ay tila hindi ito nagustuhan ng Great Envoy mula sa Feiyang Sacred Area. Galit nitong sinabi na kung pinayagan niya si Qin Yan na umangat sa susunod na round ng walang ginagawa ay nais niya ring ipasa ang kanyang napupusuang disciple na si Leng Aotian kahit hindi na ito sumailalim sa unang pagsubok. Sa ginawa ng dalawang Great Envoy ay hindi naman ito tinutulan ng City Lord. Bagkus ay nakangiti pa nitong tinanong kung nasaan si Leng Aotian gayong hindi niya ito nakikita sa entablado. Sa tanong ng City Lord ay mayabang na sumagot ang hangal na Great Envoy na hindi dumalo sa selection ang kanyang napupusuang disciple dahil nababagot itong makisali sa mga mahihinang nilalang. Subalit ipapatawag na niya ito ngayon para itapat sa napiling disciple ni Fang Jian na si Qin Yan. Si Fang Jian na nag-aalala sa maaaring sapitin ni Leng Aotian kung magkataong kalabanin nito si Qin Yan sa isang kompetisyon ay agad na nagbabala sa hangal na Great Envoy ng Feiyang Sacred Area. Subalit binaliwala lamang ito ng hangal dahil inakala nitong nagyayabang lamang si Fang Jian. Dahil kumpiyansa ang hangal na mananalo ang kanyang disciple ay hinamon niya si Fang Jian sa isang pastahan. Kapag natalo ang kanyang disciple kay Qin Yan ay magbabayad siya ng 5,000 Arcane Realm Stones subalit kung mananalo naman ito ay si Fang Jian ang kailangang magbayad sa kanya ng kaparehong halaga. Sa hamon ng hangal na Great Envoy ay agad na sumang-ayon si Fang Jian nang walang pag-aalinlangan. Sa isip-isip niya ay malabong manalo si Leng Aotian laban sa kanyang young master dahil isa siya sa mga nakasaksi kung gaano kalalim ang talento ni Qin Yan. Habang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang Great Envoy ay nahihirapan naman ang ating bida na unawain kung ano nga ba ang nangyayari sa kanyang inner core. Napansin kasi niyang may nadagdag na 3 gintong linya rito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan nang natapos ang unang round ng trial kaya agad na pinasimulan ng City Lord ang pangalawang round. Sa pagkakataong ito ay martial spirit naman ang magiging basehan ng kanilang labanan. Maging sa pangalawang round ay hindi nakilahok ang ating bida dahil nakapagsimula na ang mga kalahok bago pa man siya matapos sa kanyang ginagawa. Kaya naman ang nadatna na lamang niya ay ang mga kalahok na kasalukuyang sumasailalim sa pagsubok. Hindi rin nagtagal ay mabilis na natapos ang ikalawang round at dumating na sila sa ikatlong round na siyang pinakahuling bahagi ng trial. Bilang panimula ay inilabas ng City Lord ang sandatang kailangang hugatin ng mga kalahok. Isa itong napakalaking espada na nagtataglay ng matinding bigat subalit wala itong matalim na talam. Dahil dito ay tinatawag itong heavy sword without sharp edge. Matapos ang maikling paliwanag ay ibinagsak ng City Lord ang mabigat na sandata sa entablado. Sa pagbagsak nito ay madaling nawasak ang maliit na bahagi ng sahig bilang patunay kung gaano kabigat ang sandata. Agad na nagsimula ang mga kalahok at ang unang sumubok ay hindi nagtagumpay kahit ginamit na nito ang buo niyang lakas.
Ang pangalawa at pangatlong sumubok naman ay matagumpay na naiangat ng bahagya ang mabigat na sandata subalit hindi nila ito nagawang mahugat ng tuluyan. Nagpatuloy ang ganoong kaganapan habang tuwang-tuwa naman ang hangal na Great Envoy sa kanyang nasasaksihan. Wala pa kasi siyang nakikitang disciple na kayang lagpasan ang kakayahan ni Leng Aotian. Hindi rin nagtagal ay dumating na sa entablado ang hangal na pinagmamalaki ng Great Envoy na si Leng Aotian. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang isa na rin itong Thick Martial Emperor Realm. Sa pagdating ng hangal ay para itong baliw na nagsisigaw habang sinasabing nakabalik na siyang muli sa entabladong ito matapos ang isang taong paghihintay. Kaya naman sisiguraduhin niyang siya na ang magwawagi ngayong taon. Hindi na nagpatumpik kampot pa ang hangal na si Leng Aotian at agad niyang inilabas ang kanyang martial spirit na isang napakalaking kamay. Pagkatapos nito ay pinahawak niya iyon sa hawakan ng mabigat na sandata habang kumpiyansang sinasabing sigurado na siyang may uuwi niya ang espada. Agad na hinugot ng hangal ang malaking sandata gamit ang kanyang martial spirit. Kumpara sa mga naunang sumubok ay matagumpay niyang naiangat ang mabigat na espada ng 40 pulgada mula sa lapag na siyang pinakamataas na naabot sa lahat ng mga kalahok. Dahil sa nagawa ni Leng Aotian ay tuwang-tuwa ang City Lord pati na rin ang hangal na Great Envoy. Maituturing kasi na isang malaking achievement ang nagawa nito kumpara sa mga naunang disciple na sumubok. Dahil sa mga papuring natanggap ng hangal na si Leng Aotian ay lalo lamang lumaki ang kanyang ulo kaya agad niyang kinantsawan ang ating bida. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na maya-maya lamang ay haharap siya sa isang mapait na katotohanan. Ang City Lord na interesado sa kakayahan ni Qin Yan ay agad na nagmungkahi na kung ayaw nitong magpatuloy sa pagsubok ay kailangan lamang niyang magsabi. Siya na ang bahala sa anumang sasabihin ng mga hangal. Subalit nakangiting tinanggihan ng ating bida ang alok ng City Lord. Buo ang kanyang paniniwala sa sariling kakayahan at natitiyak niyang kaya niyang higaitan ang nagawa ni Leng Aotian. Bago magsimula si Qin Yan ay binati niya muna ang lahat ng naruroon habang unti-unting pinakawalan ang kanyang aura. Pagkatapos batiin ng ating bida ang lahat ay agad na rin siyang naglakad palapit sa mabigat na sandata. Sa mga puntong ito ay buong-buo na niyang pinakawalan ang kanyang aura na labis namang ikinagulat ng lahat dahil nararamdaman nilang kaparehas na ito ng lakas ng isang totoong Martial Emperor Realm. Maging ang hangal na si Leng Aotian ay aminadong nagtataglay talaga ng pambihirang lakas si Qin Yan. Subalit para sa kanya ay hindi pa rin iyon sapat para maigalaw kahit kititing ang mabigat na sandata dahil mas marami ng mas malalakas sa kanya ang sumubok ngunit nabigo lamang ang mga ito. Hindi pinansin ni Qin Yan ang sinabi ng hangal at nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Bilang panimula ay tiningnan niya muna ang sitwasyon ng mabigat na sandata gamit ang kanyang Divine Eyes. Matapos ang ilang sandali ng pagtingin ay tila mayroong nalaman ang ating bida tungkol sa tunay na kalagayan ng sandata. Dahil dito ay kinausap niya ito at sinabihang sumunod sa kanya dahil ipapakita niya sa buong mundo kung ano talaga ang kaya nitong gawin. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos bitawan ni Qin Yan ang kanyang mga salita ay bigla na rin niya itong hinugot. Sa hindi inaasahan ng lahat lalong-lalo na ng mga hangal ay madali lamang na nagawa ng ating bida na iangat ang mabigat na sandata ng walang kahirap-hirap. Hindi makapaniwala ang City Lord sa kanyang nasaksihan dahil sa ilang salita lamang ay napagtagumpayan ni Qin Yan na hugatin ang sandatang ni minsan ay hindi nagawang hugatin ng iba. Maging ang ilang martial artist na nagtataglay ng mas mataas na cultivation level ay nabigo rin sa pagsubok na iyon. Si Leng Aotian na kabilang sa mga martial artist na hindi nagawang hugatin ng buong-buo ang mabigat na sandata ay hindi matanggap ang kanyang nasaksihan. Dahil dito ay agad niyang pinaratangan ang ating bida na Nanday. Sanay na si Qin Yan sa mga ganitong kaganapan kaya hindi na niya pinatulan pa ang hangal. Bagkus ay nais na lamang niyang ipakita sa lahat kung ano nga ba ang tunay na anyo ng mabigat na sandata kaya gin-isang niya ito gamit ang kanyang aura. Maya-maya pa matapos lamang ang ilang sandali ay kusang ang nagpakita ang totoong anyo ng mabigat na sandata at naging isa itong saber. Ipinaliwanag ni Qin Yan na kaya maraming nabibigong mahugat ito ay dahil iniisip nilang lahat na isa itong espada. Subalit ibang-iba iyon sa katotohanan dahil ang tunay nitong anyo ay isang saber. Sa paliwanag ni Qin Yan ay mas lalong namangha ang City Lord dahil maging siya ay kagaya rin ng iba na matagal nang inaakalang isa itong espada.
Dahil dito sa tagal ng panahong nasa kanya ang sandata ay hindi man lamang niya nagawang ilabas ang tunay nitong anyo at kakayahan. Sa nangyaring kaganapan ay wala nang dapat pag-usapan pa kung sino ang nagwagi ngayong taon dahil walang iba iyon kundi ang ating bida. Kaya naman agad itong inanunsyo ng City Lord sa kanilang lahat. Sa pangalawang pagkakataon ay muling uuwing luhaan ang hangal na si Leng Aotian dahil muli na naman siyang nabigo kagaya noong nakaraang taon nang sumali siya sa 2 Sacred Area Selection. Si Fang Jian na inaasahan na ang ganitong pangyayari ay muling nagpaalala sa hangal na Great Envoy na hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng babala. Sa pagtatapos ng selection sa Jianghuang City ay kailangan namang magtungo ng mga kalahok na nakapasa sa Qinglong Sacred Area para ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Dahil dito ay sinabi ng City Lord na maaari na silang magsimulang maglakbay patungo roon. Bago tuluyang umalis si Qin Yan ay kinausap muna siya ng City Lord at nagpasalamat ito sa ating bida dahil sa ginawa nitong pagpapamulat sa kanya tungkol sa katotohanan ng kanyang sandata. Bilang pasasalamat ay nais niyang ihandog ang saber kay Qin Yan dahil alam niyang isa itong saber user. Subalit sa alok ng City Lord ay nahihiyang tumanggi si Qin Yan dahil bagamat siya ang nakadiscover sa tunay nitong anyo ay batid naman niyang hindi para sa kanya ang ganitong uri ng saber. Sa ginawang pagtanggi ni Qin Yan ay biglang nagalit ang dalawang demonyo sa kanyang likuran dahil para sa kanila ay maaari nilang ibenta ang saber sa malaking halaga kung tinanggap lamang ito ng ating bida. Hindi na pinatagal pa ng City Lord ang usapan at nirespeto na lamang niya ang desisyon ni Qin Yan. Pagkatapos nito ay ibinigay na niya ang kanyang huling bilin at hiniling na sana ay tanghalin si Qin Yan bilang King of Geniuses ngayong taon. Magagawa lamang iyon ng ating bida kung mapagtatagumpayan niyang makuha ang atensyon ng lahat ng peak leader mula sa dalawang sacred areas. Matapos ang lahat ay sumakay na sa malaking panghimpapawid na transportasyon ang mga nakapusang kalahok kasama ang dalawang Great Envoy at agad silang nagsimulang maglakbay patungo sa Qinglong Sacred Area.